Maraming mga nanay at tatay ang naniniwala agad kapag naririnig na ang isang gulay ay mayaman sa collagen. Pero sasabihin ko na po ng diretsyo, karamihan sa mga gulay ay walang collagen na katulad ng makukuha sa balat ng isda o balat ng baboy. Pero bakit sinasabi pa rin ng marami na kumain ng gulay para makarecover at mabawasan ang pamamanhid ng kamay at panghihina ng paa? Dahil may mga gulay na kahit walang collagen mismo, ay nagbibigay naman sa ating katawan ng mga sangkap at tamang kondisyon para gumawa ng sarili nitong collagen ng mas mahusay. Nakatutulong ito na bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan, inflammation, pinapaluwag ang mga ugat para dumaloy ang dugo sa mga kamay at paa, at tinutulungan ang mga nerves na maging kalmado. Lalo na sa mga nanay at tatay na mataas ang blood sugar, ito ang direksyon na ligtas, mura, at mas madaling ituloy kaysa sa pagsunod sa kung ano-anong advertisements. Huwag po munang aalis sa video na ito. Mamaya, ibibigay ko ang tamang 8 uri ng gulay. Sasabihin ko kung gaano karami ang dapat kainin, anong oras kakainin, kasama na ang 3 grupong dapat umiwas, at 2 senyales na dapat itigil na at magpakonsulta para magamit ninyo ito ng tama at hindi makasama. Tandaan ninyong manatili hanggang dulo. Ang gulay sa bilang 8 ay parang tagapagligtas na halos taglay ang lahat ng benepisyo ng naunang 7. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktora na nakatuon sa diabetes para sa mga edad 50 pataas na may 30 taong karanasan sa larangang ito. Sa aking klinika, marami akong nakakausap na pasyente na nagsasabi, "Doktora, nitong mga nakaraan ay namamanhid ang kamay ko, nangangalay ang paa, ilang hakbang lang ay pagod na, at gabi-gabi ay pinupulikat." Dahil ba ito sa katandaan? Sasabihin ko po ng tapat, ang katandaan ay background lang. Pero ang blood sugar, sirkulasyon ng dugo, at mga nerves ang totoong ugat kung bakit mabilis bumigay ang katawan. Kung sa tingin nyo ay makakatulong ang video na ito, bigyan nyo po ako ng isang like at mag-subscribe para makagawa pa tayo ng maraming video na madaling sundan at hindi magastos para sa inyo. At tandaan, ang basta pagkain lang ng gulay ay hindi sapat. Mamaya, ituturo ko ang tamang klase at tamang dami. Naranasan na ba ninyo ang mga ganitong eksena? Pagising sa umaga, ang mga kamay ay namamanhid na parang tinutusok ng langgam at nanginginig kapag humawak ng baso. Pagka-uwi galing sa palengke, biglang nangalay ang hita, nanigas ang binti, at sa gabi ay pinupulikat, cramps. Kapag nakaupo ng matagal at tumayo, parang nahihilo o natitisod. Madalas, nanggagaling ito sa treng ugat. 1. Nerves. Kulang sa nutrisyon, pabago-bagong blood sugar, kakulangan sa vitamins, at stress. R. Daluyan ng dugo, blood vessels, mahinang sirkulasyon, paninigas ng ugat, at high blood pressure. 3. Kalamnan at kasukasuan. Panghihina dahil sa kulang sa galaw, pagkawala ng muscle, at kulang sa protina. Ang magandang balita, ang tamang uri ng gulay ay kayang tulungan ang 3 ugat na ito, lalo na ang una at pangalawa. Siguro, nagtataka kayo ngayon, paano bang pagkain ng gulay ang tatama sa sakit ko? Pumunta na tayo sa mahalagang bahagi. Hihingi lang ako ng 10 minuto para sa danger zone ng mga maling akala. Dahil kapag nagkamali tayo ng intindi dito, gagastos lang kayo ng pera pero manhid pa rin ang pakiramdam. Maling akala 1, basta uminom ng collagen, mawawala ang pamamanhid. Hindi ko sinasabing walang kwenta ang collagen. Pero hindi ibig sabihin na kapag uminom ka, gagaling ka na agad. Kung ang ugat ng problema nyo ay matagal ng mataas na blood sugar at mahina ang daloy ng dugo sa paa at kamay, kahit uminom kayo araw-araw pero mahilig pa rin kayo sa matamis, laging puyat, at laging nakaupo, babalik at babalik ang pamamanhid. Dahil sa oras na iyon, ang kailangang ayusin ay ang metabolism at sirkulasyon, hindi lang basta magdagdag ng isang kahon ng pulbos. Maling? Akala tudot. Dahil may collagen ang gulay, dapat kumain ng sobrang dami. Maganda ang gulay. Sang-ayon ako. Pero sa mga may diabetes, tandaan, priority W1 ay ang stable na blood sugar. Ang pagkain ng gulay ay dapat nasa tamang oras at tamang luto. Marami ang nahuhulog sa patibong na ginagawang sobrang sarap ang gulay. Iginisa sa maraming mantika, hinaluan ng matamis na sauce, nilagyan ng maraming pampalasa magic sarap, vetsin, o kinain kasama ng tinapay. Ang resulta, tumaas ang blood sugar, naging bloated ang tiyan, at hirap makatulog. Ito ang tamang direksyon, mga nanay at tatay. Sa video na ito, gagamitin ko ang salitang gulay na mayaman sa collagen sa mas tamang kahulugan.
Gulay na mayaman sa mga sangkap para tulungan ang katawan na gumawa ng sarili nitong collagen, habang tinutulungan ang nerves, binabawasan ang pamamaga, at inaalagaan ang mga ugat. At magbibigay ako ng mapa ng mga bawal para alam nyo kung sino ang dapat kumain ng kaunti, sino ang dapat umiwas, at sino ang kailangang mag-ingat. Huwag kayong mag-alala, ay dedetalye ko ang bawat gulay, ang dami grams, oras ng pagkain, at kung sino ang dapat umiwas. Ngayon, pumunta tayo sa 3 tuntunin sa pagkain ng gulay para makarecover ang kamay at paa nang hindi tumataas ang asukal. Tuntunin 1. Bawat kainan, 1,002 dakot ng lutong gulay. Tantiyahin na mga 150,250 grams ng lutong gulay, depende sa katawan. Ang gulay ay nakakabusog, nakakabawas ng paghahanap ng matamis, at tumutulong sa digestion kaya hindi biglang tataas ang sugar pagkakain. Tuntunin 2. Unahin ang nilaga, boiled, pasingaw, steamed, o sabaw na hindi maalat. Pwede ang gisa, pero tandaan, 1,000, 2 kutsarita lang ng mantika ay sapat na. Kapag lumalangoy sa mantika ang gulay, tataas ang calories, tataas ang kolesterol, at mahihirapan ang mga ugat. Tuntunin 3. Ang pagkain ng gulay ay hindi pamalit sa buong meal. Kailangan nyo pa rin ng sapat na protina tulad ng isda, itlog o tokwa para mapanatili ang muscle. Kapag may muscle, malakas ang paa at matatag ang paglakad. Munting tip, pagkakain, maglakad-lakad ng 8,012 minuto. Marami sa mga pasyente ko ang nagsabing umiinit at gumaganda ang pakiramdam ng kamay at paa nila dahil dito. Ngayon, simulan na natin ang listahan ng 8 uri ng gulay. Mag-comment po kayo sa ibaba kung alin dito ang madali nyong mahanap o lutuin. Gulay 1. Broccoli. Marami ang kumakain ng broccoli at iniisip na gulay lang yan. Pero ang totoo, ang broccoli ay may mga plant compounds na tumutulong bawasan ang pamamaga sa loob, internal inflammation. Tandaan po ninyo, sa mga may mataas na blood sugar, ang pamamaga sa loob ay parang maliit na apoy na hindi namamatay. Ito ang sumisira sa mga ugat, nagiging sanhi ng pamamanhid, at nagpapapagod sa atin kahit wala namang ginagawang mabigat. Kaya ang broccoli ay hindi himalang gamot, pero ito ay napakagandang pundasyon. Paano kainin? Bawat kainan, mga 150-150 grams ng lutong broccoli, mas maganda sa tanghalian o maagang hapunan. Pinakamadali ay steam o ilaga, at sausaw sa kaunting toyo, kalamansi. Kung igigisa, bilisan lang kasama ng bawang at kaunting mantika. Huwag yung nagniningning sa mantika dahil mahirap kontrolin ang sugar at cholesterol pag ganon. 3. Grupong mag-ingat. 1. Kung kayo ay laging kabag o mahina ang tiyan, magsimula sa kaunti at dahan-dahang dagdagan. 2. Kung umiinom ng blood thinners o binabantayan ng doktor, kumain ng pare-parehong dami, huwag pa bago-bago. Kung may sakit sa bato, kidney, at pinagbabawalan ng doktor, itanong ang tamang dami para sa inyo. 2 senyales na itigil, kung sobrang bloated o masakit ang tiyan, o kung nagkaroon ng matinding diarrhea ng 2003 araw. Bawasan ang dami o baguhin ang luto. Kung ang gulay talawan ay para sa pamamaga, ang gulay talawang 2 naman ay para sa pagpapataas ng collagen. Gulay 2, red bell pepper, siling pula. Simple lang, kung gusto nating gumawa ng collagen ang katawan, ang madalas na kulang ay vitamin C. Ang red bell pepper ay madaling kainin, malutong, pwedeng isalad o igisa ng mabilisan. Paano kainin? Mga 80,120 grams kada araw, 3,005 beses sa isang linggo. At tandaan, sabayan ito ng protina tulad ng itlog, isda o tokwa para may materyales ang katawan sa pag-recover. Huwag lutuin ng sobrang tagal hanggang maging durog dahil mawawala ang sarap at benepisyo. Mag-ingat. Kung may acid reflux, GERD o mahina ang tiyan, bawasan ang dami at steam muna. Kung allergy sa pamilya ng sili, iwasan ito. Itigil kung humapdi ang sikmura o tumindi ang acid reflux. Huwag isiping vitamin C lang ang sapat dahil ang gulay 3 ay tutulong sa daluyan ng dugo sa paa. Kailangan ito ng mga namamanhid. Gulay 3, spinach o madadahong gulay tulad ng kangkong, pechay. Napapansin nyo ba? Minsan ang ngalay ay mainit, minsan naman ay malamig at manhid. Yung malamig at manhid, madalas konektado sa mahinang sirkulasyon. Tatanungin ko kayo, kapag hinahaplos nyo ba ang binti nyo, parang ang hirap painitin at kailangan pang maglakad para guminhawa? Kung oo, pakinggan ang gulay 3.
Ang spinach o mga dark green leafy vegetables na karaniwan sa Pilipinas ay may mga sangkap na tumutulong sa blood vessels plus mga minerals para maging komportable ang muscles at mabawasan ang pulikat cramps. Paano kainin? 100,200 grams na luto kada kainan, best sa tanghalian. Pwedeng sabaw na hindi maalat o gisa sa bawang. Mag-ingat. FN, kung may history ng kidney stones o high risk, katamtaman lang huwag araw-araw na isang malaking mangkok. Kung may bawal na minerals ayon sa doktor, sundin ang payo. 3. Kung mahina ang tiyan, lutuing mabuti, huwag hilaw. Itigil. Kung sumakit ang balakang, likod o mahapdi umihi baka sa kidney stones. O kung naging constipated dahil kulang sa tubig pero maraming fiber. Pero may isang murang gulay sa palengke dito sa Pilipinas na madalas isnabin. Gulay fortato, kulitis amaranth o alugbati. Akala nyo ordinaryo lang, pero magaling ito magpakalma ng nerves. Ang kulitis na katumbas ng Rowden ay madaling bilhin o tumutubo lang sa paligid, malambot at madaling nguyain ng mga elders. Maraming nakakaranas ng pulikat sa gabi. Ang kulitis alugbati ay may minerals na tumutulong para maging smooth ang galaw ng muscles. Paano kainin? Sinabawang kulitis, alugbati na may hipon o tokwa, isang mangkok na may 150 grams na gulay, mas maganda sa tanghalian. Kung madalas kayong umihi sa gabi, huwag masyadong humigop ng sabaw bago matulog. Mag-ingat. Kung laging nagtatai diarrhea, lutuing mabuti. Kung kailangang magbawas ng potassium, sundin ang limitasyon. Itigil. Kung tuloy-tuloy ang pagdumi ng basa, o kung lalong dumalas ang pag-ihi sa gabi. Gulay 5, purple cabbage, repolyong lila. Ito ang tutulong para mabawasan ang pamamanas at bigat ng paa. Maganda ang kulay, malutong, masarap isalad, pero mag-ingat sa patibong. Ano ang madalas na mali? Hinahaluan ng sobrang matamis na dressing, condensed milk o sobrang mayonnaise. Ang dating healthy na repolyo ay naging asukal at taba na. Resulta, tataas ang sugar, mananamlay ang katawan. Tamang paraan, 150 grams bawat kainan. Haluan ng kaunting kalamansi, asin at paminta, sapat na. Kung gusto ng creamy, gumamit ng plain yogurt, unsweetened, pero kaunti lang, at samahan ng itlog na nilaga o isda. Mag-ingat, kung mahina ang tiyan o may acid reflux, bawasan ang asim at iwasan ang hilaw. Itigil, kung kabagin o sikmuraain pagkakain ng hilaw. Gulay, alte, okra. Marami ang ayaw dito dahil madulas. Pero ang totoo, ang dulas na iyon, mucilage, ay isang uri ng soluble fiber para itong coat o balot sa pagkain na nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal. Kaya mas stable ang pakiramdam pagkakain at hindi nanginginig o namamanhid. Paano kainin? 6,010 piraso o 150 grams nilaga o sinabawan. Mas mainam sa tanghalian. Mag-ingat, kung may IBS irritable bowel syndrome, obserbahan kung hiyang. Kung umiinom ng gamot na nagpapababa ng sugar, bantayan ang blood sugar, baka bumagsak masyado kung biglang damihan ng okra. Ngayon, isang gulay na pamilyar sa lutuing Pinoy. Gulay 7, kamatis tomato. Bagay ito sa mga namamanhid dahil sa pamamaga. Pero paano nyo kinakain ang kamatis? May 200, isa na nakakaginhawa at isa na nakakataas ng sugar. Ang tamang paraan ay lutong Pinoy, ginisang kamatis na may itlog o isda sarsyado. Ang lutong kamatis ay mas madaling maabsorb at may kasamang protina. Ang maling paraan, patibong. Tomato ketchup o sweet tomato sauce, Filipino-style spaghetti sauce. Puno ito ng asukal. Akala nyo masarap pero tataas ang sugar nyo at manghihina kayo. Paano kainin? 1,002 piraso o 150,200 grams na luto. Iwasan ang matatamis na sauce. Mag-ingat. Kung may GERD, acid reflux, bawasan ang asim. Kung may arthritis na lumalala sa nightshades, bihira pero meron, iwasan. Itigil. Kung humapdi ang dibdib, heartburn, pagkakain. At tandaan ninyong manatili dahil ang gulay 50 ang lagi kong binibilin sa mga may manhid na paa dahil ito ay nagpapalakas ng muscle at ugat. Gulay 8, malunggay moringa. Sa orihinal na script ay rawngot o sweet leaf, pero sa Pilipinas, malunggay ang pinakamalapit na super gulay para sa sabaw na nakakatulong sa kalusugan ng nakatatanda. Sasabihin ko po ng tapat, sa edad natin, minsan hindi lang pamamanhid ang problema, kundi kasama na ang hirap sa pagtulog, insomnia. Sabi ng isang pasyente ko, "Doktora, manhid na nga ang paa, gising pa ako buong gabi. Lalo akong napapagod, lalo akong namamanhid."
Ang malunggay at iba pang masabaw na gulay ay tumutulong na maging magaan ang tiyan sa gabi at nakakatulong sa pag-relax. Hindi ito pampatulog na gamot, pero dahil magaan sa tiyan, mas madaling magpahinga ang katawan. Sa mga diabetic, ang maayos na tulog ay susi sa maayos na blood sugar. Paano kainin? Sinabawang malunggay na may manok, tinola o tokwa isda, 150,200 grams ng gulay. Kumain bago mag-alas 7 ng gabi para hindi ihi ng ihi. Mag-ingat, kung bawal ang sobrang potassium, minerals dahil sa kidney, magtanong sa doktor. Itigil, kung sumakit ang tiyan o laging naiihi sa gabi, baguhin lang ang oras ng kain. I-save nyo po ang checklist na ito. A. Bawat kainan, 1,002 dakot, 150,250 grams ng lutong gulay. 2. Unahin sa tanghalian o maagang hapunan. 3. Huwag gawing matamis ang gulay gamit ang sauces. 4. Laging samahan ng protina, isda, itlog, manok para sa muscle. Number 5. Maglakad ng 8,012 minuto pagkakain. Tulungan niyo po ako sa isang tanong para sa susunod na video. Sa 8 gulay na ito, alin ang pinakamadalas ninyong kainin? I-comment po ang numero o pangalan ng gulay. At kung may kakilala kayong may diabetes, namamanhid ang kamay at paa, i-share niyo po ang video na ito sa kanila para hindi sila magkamali at hindi magsayang ng pera sa kung ano-ano. Maraming salamat po. Ako si Dr. Althea Ramos. Ingat po kayo palagi.